Noong October 7, 2014, tatlong magkaibigan ang nagtungo sa Mount Ruku sa Taoyuan City, Taiwan para magpalipad ng kanilang mga remote-controlled na eroplano. Isang simpleng lipangan lang sana ang araw na iyon hanggang sa may kakaibang bagay na nangyari. Habang nagpapalipad sila, 2 beses na bumagsak ang eroplano ni Chen Xiang. Ang nakakakulat, parihong bumagsak ang kanyang eroplano sa eksaktong iisang lugar, isang bakanting bahagi ng bundok na may maliit na clearing. Sinuri nila ng mabuti ang eroplano. Walang nakitang sira, walang problema sa makina. Kaya kahit kakaiba ang nangyari, nagpasya si Chen na ipagpatuloy pa rin ang pagpapalipad. Makalipas ng 1 oras, isa na namang insidente ang nangyari. Ang eroplano naman ng kanyang kaibigang si Li Rangfu ay biglang nawalan ng kontrol at bumagsak din sa parehong lugar. 3 beses nang bumagsak ang mga eroplano sa iisang punto sa loob lamang ng 1 oras. Naisip ng grupo na baka may interference na signal kaya pumunta sila sa lugar kung saan nahulog ang eroplano para kunin ito. Nakita nila ang eroplano sa loob ng isang butas na puno ng putik at damo. Pero kakaiba ang lahat. Kahit bumagsak ito, halos wala itong pinsala. Habang naghahanda na silang umalis, may napansin si Rangfu sa putik. Akala niya noong una, buto lang iyon ng hayop. Pero nang tingnan niyang maputi, hindi iyon buto ng hayop, buto iyon ng tao. Kasama nito ang ilang kumpol ng brownish yellow hair na buhok na nakakalat sa paligid. Agad silang tumawag ng mga pulis. 3:30 ng hapon nang dumating ang mga investigador mula sa Longtan Taoyuan Investigation Department. Kasama nila ang forensic expert na si Xiao Kaiping upang suriin ang lugar. 3 oras silang naghukay pero kailangan nilang itigil ang operasyon ng dumilim dahil hindi naligtas ipagpatuloy ang paghahanap. Sa unang paghuhukay pa lamang, may nakita na silang bahagi ng kaliwang binti, mga buto sa leeg at mga buto ng paa na nakapaon lamang sa mababaw na lupa. Dahil posibleng mahalagang ebidensya ang lugar, agad itong pinabantayan ng hepe ng pulisya buong gabi. Kasabay nito, binuo ang Special Investigation Team 107 para pangunahan ang kaso. Kinabukasan ng umaga, ipinagpatuloy nila ang paghuhukay at wala pang 2 oras, kumpleto nilang na-recover ang buong kalansay. Sa ilalim ng mga buto, may nakita silang isa pang bagay, mga damit pambabae na halos naaagnas na, nakahiwalay at natapunan ng isang patong ng lupa. Pero sa puntong iyon, hindi pa nila matiyak kung pag-aari ba talaga iyon ng biktima. Wala silang nakita pang ibang gamit na maaaring magbigay ng pagkakakilanlan. Pagsapitan ng tanghali, dinala ang mga labi sa laboratorio sa Taoyuan para sa mas masusing pagsusuri. Pagkatapos ng 6 na oras ng forensic examination, lumabas ang unang mga detalye tungkol sa biktima. Isang babae ang natagpuan, tinatayang nasa 5'1" ang taas, nakapulupot ang katawan sa posisyong parang isang sanggol na nasa sinapupunan. Sa kanyang bungo, naroon pa rin ang humigit kumulang 12 pulgadang brownish yellow na buhok. Napansin din ng mga eksperto ang mga dental filling at artificial na ngipin sa kanyang panga. Batay sa unang pagsusuri, tinatayang nasa 60 years old ang babae. Halos lahat ng laman ng katawan at ang mga bahagi ng kalamnan ay tuluyan nang nawala dahil sa pagkabulok. Ngunit may natira pang tissue na bahagi ng balakang at baywang na nagbigay ng clue sa oras ng kanyang pagkamatay. Tinatayang 6 na buwan na siyang patay bago natagpuan. Ngunit ang pinakamahalagang natuklasan ay ang pinsala sa kanyang ulo. May matinding tama sa kanyang occipital bone o ang buto sa likod ng ulo, pati na rin ang pagduro ko sa dura mater.
ang proteksyon na bahagi sa paligid ng utak. Ibig sabihin, hindi ito simpleng pagkamatay. Pinatay muna ang babae bago siya itinapon at inilibing sa bundok. Matapos kumalat ang balita tungkol sa natagpo ang katawan, biglang tumigil ang turismo sa Mount Ruku. Samantala, sinimula ng Special Investigation Team 107 ang pagsusuri sa mga ulat ng nawawalang tao sa nakalipas na 6 na buwan. Hindi nagtagal, may nakita silang posibleng tugma. Isang babae na kilala bilang Mrs. Lee na tinaguri ang #1 female tycoon of Yangmei. Isang mayamang byuda si Mrs. Lee na minana ang mga ari-ari ang nagkakahalaga ng 10 milyong New Taiwan dollars o mahigit kumulang 19 milyon pesos sa kasalukuyan. Dahil sa kanyang katayuan at sa pagkakatugma ng ilang detalye, mabilis na napunta sa kanya ang atensyon ng publiko. Lalo na dahil dati siyang nagkaroon ng relasyon sa isang lalaking mahigit 10 taon ang tanda sa kanya. Ang kanilang relasyon ay naging usap-usapan sa Taiwan. Ngunit noong huling bahagi ng 2013, naghiwalay ang dalawa. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang mga balita tungkol sa malalaki umanong utang ni Mrs. Lee. Noong kalagitnaan ng April 2014, bigla siyang nawala. Sa pagtatapos ng Abril, nagsampa ng missing person report ang kanyang pamilya, ngunit lumamig ang kaso. Dahil tugma ang pisikal na paglalarawan ng natagpuang katawan at ang panahon ng pagkawala ni Mrs. Lee, pansamantalang pinaniwalaan ng mga pulis na maaaring siya ang biktima sa Mount Ruku. Pero hindi naging madali ang pagkumpirma. Dahil sa matinding pagkabulok ng katawan, walang personal na gamit na natagpuan sa lugar. Dagdag pa rito, sinabi ng mga anak ni Mrs. Lee na ang mga damit na nakita malapit sa kalansay ay hindi tugma sa estilo ng kanilang ina. May isa pang mahalagang detalye ang mga investigador. Ang dating kasintahan ni Mrs. Lee ay nawala rin noong June 2014. Matapos mailipat ang 1 million New Taiwan dollars o humigit kumulang 1.9 million pesos sa kasalukuyan mula sa account ni Mrs. Lee papunta sa kanya. Dahil dito, naging pangunahin siyang person of interest sa investigasyon. Ngunit noong October 12, dumating ang resulta ng DNA test at tuluyang nabago ang direksyon ng kaso. Hindi si Mrs. Lee ang babaeng natagpuan sa Mount Ruku. Sa mas malalim na pagsusuri ng DNA, binago rin ang tinatayang edad ng biktima. Mula sa dating 60 years old, naging nasa pagitan ng 35 hanggang 60 years old. Matapos lumabas ang resulta, kusang nagpunta sa istasyon ng pulisya ang dating nobyo ni Mrs. Lee upang patunayan na wala siyang kinalaman sa krimen at muling bumalik ang mga investigador sa simula. Kailangan nilang hanapin kung sino talaga ang babaeng natagpuan sa bundok. Para magkaroon ng bagong direksyon, nagmungkahi si forensic expert Xiao Kaiping ng ibang paraan. Sa halip na umasa lamang sa DNA, sinuri nila ang dental records ng biktima, lalo na ang isang bagong filling sa itaas na kaliwang bahagi ng kanyang panga. Noong October 16, ipinakalat ng pulisya ang detalye tungkol sa ngipin ng biktima at nakipag-ugnayan sa mahigit 100 ospital at dental clinic sa Hsinchu, Taoyuan, Taipei at New Taipei City. 10 araw silang naghanap pero walang lumabas na sagot hanggang sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Isang investigador mula sa Special Investigation Team 107 na naka-off duty ang pumunta sa isang lokal na klinika para sa sarili niyang dental appointment. Habang naghihintay siya, narinig niya ang usapan tungkol sa isang dentistang bumibisita roon. Nagtatrabaho ito sa Luzhou at part-time din sa mga kalapit na lugar. Ipinakita ng opisyal sa dentista ang larawan ng ngipin ng biktima at sa isang iglap, nakilala niya ang sariling gawa.
Siya mismo ang gumawa ng dental filling na nakita sa labi ng biktima. Agad niyang isinama ang pulis sa kanyang klinika upang hanapin ang lumang records at x-ray ng pasyente at doon nila natagpuan ang sagot. Ang tunay na pangalan ng biktima ay Zhang Meilan. Agad na dinala ng mga pulis ang dental x-ray papalik sa laboratorio upang ikumpara ito sa mga natagpuang labi sa Mount Ruko. At nang lumabas ang resulta, isang mahalagang sagot ang kanilang nakuha. Ang mga nawawala at napunong ngipin sa x-ray ay eksaktong tumugma sa mga katangian ng puting kalansay na natagpuan sa bundok. Walang duda, ang babaeng natagpuan sa Mount Ruko ay ang nawawalang si Zhang Meilan. Agad nilang kinontak ang pamilya ni Meilan upang magsagawa ng DNA testing at sa huling resulta, nakumpirma ang lahat. Ang biktima ay si Zhang Meilan. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon, mas nakilala ng mga pulis kung sino si Meilan bago siya naging biktima ng isang krimen. Siya ay 41 years old, may asawa at ina ng 3 anak. Nagtatrabaho siya bilang isang saleswoman. Ayon sa kanyang pamilya at ang mga kaibigan, hindi lamang siya mahusay sa pagkikitungo sa negosyo. Malakas din ang kanyang diskarte sa buhay. Sa katunayan, siya ang pangunahing sumusuporta sa kanilang pamilya. Samantala, ang kanyang asawa ay isang ordinaryong empleyado lamang na may mas maliit na kita. Sa loob ng kanilang tahanan, kilala si Meilan bilang isang matapang at desididong babae. Siya ang madalas masunod sa mahalagang desisyon at siya ang may malaking kontrol sa mga bagay-bagay sa pamilya. Pero sa paningin ng ibang tao, iba ang kanyang ipinapakita. Sa labas ng bahay, kilala siya bilang isang mabait at palakaibigan at madaling pakisamahang babae. Mahal siya ng mga kapitbahay at marami ang humahanga sa kanyang personalidad. Ngunit ayon sa mga kapitbahay, nagsimulang magbago ang kanyang pamumuhay noong 2013. Mas naging mapansin siya sa kanyang itsura tuwing umaalis ng bahay at may ilang nakakita na madalas siyang may kasamang iba't ibang lalaki na dinadala sa kanyang tahanan. Pagdating naman sa kanyang asawa, tila mahina ang naging reaksyon nito nang malaman ang tungkol sa mga pagtataksil. Sa halip na harapin ang problema, pinili nitong manahimik. Isa sa mga dahilan umano ay ang kanyang kawalan ng kumpiyansa dahil mas malaki ang kinikita ni Meilan kaysa sa kanya. Noong August 2, 2014, bigla na lamang nawala si Meilan. Lumipas ang 9 na araw bago tuluyang magsampa ng missing person report ang kanyang asawa noong August 11. Ngunit isang malaking tanong ang iniwan nito sa mga investigador. Bakit hindi agad nakita ng pulisya ang kaso ni Meilan nang sinusuri nila ang listahan ng mga nawawalang tao? Kalaunan, inamin ng mga otoridad na isa itong pagkukulang sa investigasyon. Dahil sa unang autopsy, tinansya nilang nasa edad 60 ang biktima. Dahil dito, automatikong naalis sa listahan ang kaso ni Meilan na nooy 41 years old lamang. At kahit na binago kalaunan ang age range ng biktima sa pagitan ng 35 hanggang 60 years old, nakalimutan ng mga investigador na balikan ang mga dating naisantabing records. Isang pagkakamali na maaaring nagpatagal sa paghahanap sa kanyang pangalan. Ngunit nanatili ang pinakamahalagang tanong, sino ang pumatay kay Meilan? Unang sinuri ng pulisya ang mga security camera malapit sa pasukan ng Mount Ruko bago at pagkatapos ng kanyang pagkawala. Umaasa silang may makikitang kahina-hinalang sasakyan, ngunit wala silang nakita, kaya nagbago sila ng direksyon. Sinuri nila ang mga tawag at mensahe sa cellphone ni Meilan at doon lumitaw ang isang mahalagang detalye. 2:21 ng madaling araw noong August 2, sinubukan ni Meilan na tawagan ang isang numero.
ngunit walang sumagot. 10 minuto lamang ang lumipas, 2:31 ng madaling araw. Tumawag siya ng taxi. Ito ang huling naitalang aktibidad sa kanyang cellphone. Sa tulong ng telecommunications company, natukoy ng pulisya kung kanino ang numerong tinawakan. Ang may-ari nito ay si Huang Jianhe, isang kilalang negosyante ng semento sa Longtan. Mula naman sa taxi records, nalaman nilang ang destinasyon ni Meilan ay isang 4 na palapag na villa sa Datong Road, Longtan, at ang may-ari ng bahay, si Jianhe mismo. Nahanap ng pulisya ang taxi driver na sumundo kay Meilan noong gabing iyon. Ayon sa kanyang kwento, halatang nakainom ng marami si Meilan. Dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng pasahero, inalok pa niyang maghintay muna, ngunit tumanggi si Meilan. Dahil sa mga impormasyong ito, naging pangunahing sospek si Jianhe. Siya ang posibleng huling taong nakakita kay Meilan bago ito tuluyang mawala. At ngayon, isang malaking tanong ang kailangang sagutin. Ano nga ba ang tunay na relasyon ni Huang Jianhe at Zhang Meilan? Si Huang Jianhe ay 43 years old. May asawa siyang si Jiang Wenhuan at mayroon silang 2 anak na lalaki. Noong una, isa lamang siyang driver ng cement truck. Ngunit kalaunan, iniwan niya ang trabaho at nagtayo ng sarili niyang negosyo sa semento. Hindi lamang siya mahusay sa negosyo, magaling din siya makitungo sa mga tao. Dahil dito, mabilis lumago ang kanyang kumpanya at naging isa siyang matagumpay na negosyante. Sa lugar nila, kilala siya bilang ang tinatawagan na Cement King. Nang tanungin siya ng mga pulis, mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa pagkawala ni Meilan. Ayon sa kanya, maaga siyang natulog noong gabing iyon at wala siyang natanggap na tawag mula kay Meilan. Sabi niya magkaibigan lamang sila, ngunit napansin ng mga investigador ang kanyang kilos. Ang kaba at pag-iingat sa kanyang mga sagot ay lalo lamang nagpalakas ng kanilang hinala. At nang masusing imbestigahan ang nakaraan ng dalawa, lumabas ang isang katotohanang matagal nang itinatago. May relasyon sina Jianhe at Meilan. Noong una, pilit nilang itinago ang kanilang relasyon. Ngunit kalaunan, unti-unting nalaman ito ng mga tao sa kanilang paligid. Ang mas nakakakulat, ang naging reaksyon ng kanilang mga asawa. Ang asawa ni Meilan ay piniling manahimik at tiisin ang sitwasyon. Samantala si Wenhuan naman ay hindi gumawa ng malaking iskandalo. Sa halip, pinayuhan lamang niya ang kanyang asawa na isipin ang kanilang mga anak at huwag lumampas sa hangganan. Dahil parehong piniling huwag harapin ng direkta ang relasyon, mas naging matapang sina Jianhe at Meilan. Hindi na nila gaanong itinago ang kanilang pagsasama. Madalas silang makita sa publiko. Dahil mahilig si Jianhe sa charity work, madalas niyang isama si Meilan sa mga event. Ayon sa mga staff ng mga organisasyong kanilang tinutulungan, para bang personal na driver ni Meilan si Jianhe. Palagi silang magkasama, hindi sila nagtatako. Madalas ding makita si Jianhe na bumibili ng mga regalo para kay Meilan. May mga pagkakataon pa na magkasama nilang sinalubong ang bagong taon sa sikat na Taipei 101 Tower. At ang isa sa mga pinakanakagulat sa mga tao, ang isang pagkakataon kung saan narinig umano si Meilan na sinasabihan ng kanyang anak na tawagin si Jianhe bilang dad. Ngunit ayon sa mga taong nakakakilala sa kanila, mga 6 na buwan bago matagpuan ng bangkay, bigla silang tumigil sa pagpapakita ng magkasama. Walang nakakaalam kung bakit. Sa puntong iyon, malakas ang hinala ng pulisya na maaaring isang krimen ng selos o galit ang nangyari. Ngunit kulang sila sa direktang ebidensya. Wala rin silang sapat na basihan para makakuha ng search warrant laban kay Jianhe. Mas naging mahirap pa ang sitwasyon dahil
Halos 3 buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen. Karamihan sa mga security camera ay nag-iimbak lamang ng footage ng halos 1 buwan. Ibig sabihin, halos imposible nang balikan ang mga naitalang galaw noong gabing iyon. Pakiramdam ng mga investigador, nawawala na ang mga pagkakataon upang malaman ang katotohanan. Ngunit minsan, ang taong may itinatagong sekreto ang siya ring nag-iiwan ng bakas. Noong November 11, natuklasan ng pulisya na nag-apply si Jianhe ng visa papuntang Nanning Guangxi. Ang dahilan, business negotiation. Ngunit ang mas nakapagtaka, kasama sa plano ang kanyang buong pamilya. Para sa mga pulis, malinaw itong senyales na maaaring naghahanda siyang tumakas, kaya nagpasya silang kumilos. Dinala nila si Jianhe para sa pagtatanong na parang bahagi lamang ng normal na investigasyon. Kasabay nito, nagsagawa sila ng masusing paghahanap sa kanyang bahay at doon nila nakita ang ebidensyang matagal nang nakatago. Gamit ang forensic technology, natuklasan nila ang mga bakas ng dugo na tila nilinis na sa hagdanan at dingding sa 2 palapag. Nang suriin ng mga ito, tumugma ang DNA kay Zhang Meilan. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang mismong bahay ni Jianhe ang pinangyarihan ng krimen. May nakita rin silang malalaking bakas ng dugo sa ilalim ng likurang upuan ng kanyang sasakyan. Ngunit kahit harap-harapan na ang ebidensya, patuloy pa rin niyang itinanggi ang pagpatay. Inamin niyang nagsinungaling siya tungkol sa relasyon nila ni Meilan. Pero iginiit niyang matagal na silang walang komunikasyon. Sinabi pa niyang maaaring nasugatan lamang si Meilan ng lasing ito. Hindi naniwala ang pulisya sa kanyang paliwanag. Kaya nagpasya silang humanap ng sagot mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ang 2 anak ni Jianhe ay parehong itinanggi ang anumang pagkakasangkot. Ngunit napansin ng mga investigador na tila pinag-aaralan na nila ang kanilang mga sagot. Samantala, sinabi ni Wenhuan na wala siyang alam tungkol sa nangyari. Pero sa kanyang mga mata, makikita ang matinding takot at pagkabalisa. Napansin ng pulisya ang kanyang kahinaan at doon nila itinoon ang kanilang investigasyon. Hindi nagtagal, unti-unting lumabas ang katotohanan. Sa wakas, umamin si Jiang Wenhuan. Sinabi niyang noong August 2, 2014, dumating si Zhang Meilan sa kanilang bahay at gumawa ng malaking gulo. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, sinaktan ni Huang Ji si Meilan hanggang sa mawalan nito ng malay. Pagkatapos nito, isinakay niya at ng kanyang panganay na anak ang katawan ni Meilan at dinala sa Mount Ruko. Ngunit iginiit ni Wenhuan na sa simula, ang plano ni Jianhe ay dalhin si Meilan sa ospital. Ang hindi nila inaasahan, habang nasa biyahe, nagkamalay si Meilan. Nakipaglaban ito at sumikaw at nagbanta na sisirain niya ang buong pamilya ni Jianhe. Sa sandaling iyon ng takot at kaguluhan, sinakal ni Jianhe si Meilan hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Matapos makuha ng pulisya ang salaysay ni Wenhuan, agad nilang hinarap ang panganay na anak ni Jianhe. Sa una, pilit pa rin nanahimik si Hang Baiqiang. Ngunit nang ipakita sa kanya ang pahayag ng kanyang ina at harapin siya ng mga ebidensya, tuluyan nang bumigay ang kanyang pagtanggi. Isa-isa niyang inamin kung paano siyang tumulong sa kanyang ama sa pagtatago at pagtatapon ng katawan ni Meilan. Nang iharap naman kay Jianhe ang magkahiwalay na testimonya ng kanyang asawa at anak, wala na siyang nagawa, kundi aminin ang buong pangyayari. Tuluyan siyang umamin sa lahat ng nangyari noong gabing iyon. Ayon sa kanyang salaysay, unang nagkita sina Jianhe at Meilan noong November 2012 sa isang parent-teacher meeting sa paaralan ng kanilang mga anak.
Noong una, simpleng usapan lamang sa pag-aaral ng kanilang mga anak ang pinagsasaluhan nila. Saka nagpalitan sila ng contact information. Ngunit habang tumatagal, ang simpleng komunikasyon ay naging mas personal. Sa kalaunan, nauwi ito sa isang bawal na relasyon. Inamin ni Tianhe na masaya siya kapag kasama si Meilan. Pero kahit may nararamdaman siya para dito, hindi raw niya kailanman naisip na hiwalayan ang kanyang asawang si Wenhuan. Dahil dito, madalas silang magkaroon ng pagtatalo. Paulit-ulit umano siyang pinipilit ni Meilan na iwan ang kanyang asawa at siya ang piliin. Ngunit palagi siyang tumatanggi. Pagsapit ng July 2014, may natuklasan si Tianhe na lalo raw nagpalala sa kanyang galit. Nalaman niyang bukod sa kanya, may dalawa pang ibang lalaking karelasyon si Meilan. Para kay Tianhe, isang matinding pagtataksil iyon. Dahil dito, nagpasya siyang tapusin na ang kanilang relasyon. Ngunit hindi pumayag si Meilan na basta na lamang mawala sa buhay niya. At ang pagtanggi niyang bumitaw ang naging simula ng isang trahedyang magtatapos sa Mount Ruko. Madaling araw ng August 2, 2014, lasing na lasing si Meilan matapos uminom ng sobra. Matapos hindi sagutin ni Tianhe ang kanyang mga tawag, nagpasya siyang pumunta mismo sa bahay nito. Sumakay siya ng taxi papunta sa 4 na palapag na villa ni Tianhe sa Datong Road, Longtan. Dahil may hawak siyang ekstrang susi, nakapasok siya sa loob. Sa oras na iyon, ang panganay na anak ni Tianhe na si Bai Qiang ay nasa kanyang silid at naglalaro sa cellphone. Nang makarinig siya ng ingay sa labas, inakala niyang may magnanakaw na pumasok sa bahay. Kumuha siya ng baseball bat at lumabas para tingnan ang nangyari. Pero sa halip na magnanakaw, si Meilan ang kanyang nakita. Lasing, galit at nasa harap ng kanilang pintuan. Nang tanungin siya ni Bai Qiang kung bakit siya pumasok nang walang pahintulot, nagsimula ang mainit na pagtatalo. Lumakas ang kanilang mga poses hanggang sa magising sina Tianhe at Wenhuan na nasa ibabang palapag. Nang makita ni Meilan si Tianhe, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Galit niyang tinanong kung bakit siya nito tinatrato ng ganoon. Sinubukan siyang pigilan ni Tianhe. Tinulak niya si Meilan at pinagbantaan na manahimik. Pero sa halip na kumalma, lalo lamang itong nakalit at biglang sinugod si Wenhuan. Nang makita ni Bai Qiang na inaatake ang kanyang ina, agad siyang lumapit upang awatin si Meilan. Ngunit sa gitna ng gulo, kinagat siya ni Meilan ng malakas sa braso. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Tianhe. Tumakbo siya papasok sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Ayon sa kanyang anak, balak nitong saksakin si Meilan, pero agad siyang napigilan ni Bai Qiang. Sa halip, kinuha ni Tianhe ang baseball bat na nasa sahig at malakas niyang hinampas si Meilan sa likod ng liig nito. Bumagsak ito sa sahig ngunit buhay pa. Mahina pa niyang nasabi na gusto niyang umuwi. Sinubukan ni Wenhuan na tumawag ng emergency services pero pinigilan siya ni Tianhe. Matapos ang matinding pagtatalo, pumayag din si Tianhe na dalhin si Meilan sa ospital. Sasama sana si Bai Qiang, ngunit ramdam ni Wenhuan ang panganib sa kilos ng kanyang asawa. Kaya kinausap niya ng palihim ang kanyang anak at pinakiusapang bantayan at pakalmahin ang kanyang ama. 3:22 ng madaling araw, dinala nila si Meilan papunta sa kanilang sasakyan. Ngunit ilang sandali matapos silang bumiyahe, biglang nagkamalay si Meilan. Nagsimula siyang sumikaw. Nagbanta siyang sisirain niya ang pamilya ni Tianhe. Sa takot at galit, nagdesisyon si Tianhe na iliko ang sasakyan. Dinala niya sila sa isang bakanting lote. Sinabihan niya ang kanyang anak na manatili lamang sa loob ng sasakyan.
Pagkatapos kinaladkad niya si Mayla ng palayo. Mula sa loob ng kotse, nakita niyang lumuhod si Tianhe sa tabi ni Maylan at nakita niyang sinakal nito ang babae hanggang sa tuluyan nitong hindi na kumalaw. Nang matiyak na patay na si Maylan, tinawag ni Tianhe ang kanyang anak upang tumulong. Ibinalik nila ang katawan sa sasakyan at nagtungo sila sa Mount Ruko. Bandang 4:00 ng madaling araw nang makarating sila roon. Doon gamit lamang ang kanyang mga kamay, naghukay si Tianhe ng mababaw na hukay. Hinubaran niya si Maylan at inilibing ang katawan. Saka tinakpan ang lugar gamit ang mga damo upang hindi agad makita. Ngunit nang makauwi sila, sinabi ni Tianhe kay Wenhuan ang ginawa niya at doon niya napagtanto na masyadong minadali ang unang pagtatago ng katawan. 7:00 ng umaga, bumalik muli sa labas ang mag-ama. Bumili sila ng piko sa isang hardware store at muling nagtungo sa Mount Ruko. Sa pagkakataong ito, naghukay sila ng mas malalim na hukay bago muling inilibing si Maylan. Pagkatapos, itinapon nila sa iba't ibang basurahan sa gilid ng kalsada ang mga damit ni Maylan, ang baseball bat at ang ginamit na kagamitan. Nilinis din nilang mabuti ang sasakyan upang alisin ang anumang bakas. Pagbalik sa villa, maingat na kinuskus ni Wenhuan ang mga mantsa ng dugo sa hagdan at mga handrail. Umaasa siyang mabubura nila ang lahat ng ebidensya. Pero hindi nila alam na ang katotohanan ay matagal nang naghihintay na lumabas. Noong December 2014, formal nang nagsampa ng kaso ang mga prosecutor. Si Huang Jianhe ay kinasuhan ng pagpatay. Samantala, ang asawang si Jiang Wenhuan naman ay kinasuhan dahil sa pagtulong sa pagtatago ng krimen. Ang kanilang anak na si Huang Baiqiang na wala pang 18 anyos noong mangyari ang insidente ay dinala sa juvenile court. Sa unang paglilitis, hinatulan si Tianhe ng habang-buhay na pagkakakulong. Ngunit habang nasa kulungan, ipinakita niya mismo ang matinding pagsisisi. Araw-araw siyang kumukopya ng mga Buddhist scripture bilang bahagi ng kanyang pagpapakita ng pagbabago. Dahil dito, binawasan ng appellate court ang kanyang sentensya sa 15 taon at 8 buwan. Inutusan din siyang magbayad ng 7 million new Taiwan dollars o humigit kumulang 13 million pesos sa kasalukuyan bilang kabayaran sa pamilya ng biktima. Para naman kay Wenhuan, nakita ng korte na hindi siya direktang nakilahok sa pananakit. Sinubukan pa niyang dalhin si Maylan sa ospital at siya rin ang unang nagsiwalat ng buong katotohanan sa mga pulis. Dahil dito, ibinasura ang kasong pagtatago ng krimen laban sa kanya bilang pagkilala sa kanyang pagtulong sa paglutas ng kaso. Si Baiqiang naman, dahil hindi siya direktang pumatay kay Maylan, ay inilagay sa ilalim ng pangangasiwa ng juvenile court. Ang kaso sa Mount Ruko ay nananatiling isang masakit na paalala kung paano ang isang mapanirang relasyon ay maaaring humantong sa isang hindi mababagong trahedya. Ang nagsimula sa isang simpleng pagkikita sa isang parent-teacher meeting ay nauwi sa isang lihim na relasyon, isang krimen at pagkawala ng isang ina. Isang pangyayari na hindi lamang kumitil sa buhay ni Zhang Maylan kundi sumira rin sa 2 pamilyang naiwan sa kanyang pagkawala. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!